Isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal kong tagapagkinig, ako si Gwanatea Argolvin. Ako ay naririto ngayon upang ipahayag ang aking talumpati ngayong araw na ito. Ako po ay lubos na nagagalak na mabigyan ng pagkakataon upang muling magsalita sa inyo ngayong araw na ito. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating kinakaharap ngayon, nararapat lang po na tayo ay magkaisa at magtulong-tulong para harapin ang mga suliraning ito. Isang mahalagang usapin ang ating mga programa tungo sa pagbibigay ng tulong sa mga nawalan ng hanapbuhay sa panahon ng pandemya at mga kalamidad. Lubos po nating kinikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na suporta at tulong para sa ating mga kababayan na apektado ng mga ganitong mga pangyayari. Sa loob ng nakaraang taon, marami sa atin ang nagdanas ng matindi at matagalang epekto ng pandemya ng COVID-19. Nawalan ng trabaho at oportunidad ang marami nating kababayan na nagdulot ng mabigat na pasanin sa kanilang buhay. Bilang isang pamahalaan, tungkulin nating masigurong hindi natin pinapabayaan ang ating mga mamamayan na naghihirap sa panahon na ito. Sa ilalim ng programa ng ating gobyerno, inilunsad natin ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers or TUPAD program. Layunin itong magbigay ng pansamantalang trabaho at kabuhayan sa mga nawalan ng hanapbuhay sa mga apektadong sektor ng ating ekonomiya. Sa ilalim ng programa na ito, binibigyan natin ng oportunidad ang mga manggagawang Pilipino na makahanap buhay at magkaroon ng kita para sa kanilang pamilya. Bukod pa rito, tayo rin ay naglunsad ng programa sa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE upang magbigay ng emergency employment assistance sa mga trabahador na naapektuhan ng pandemya. Ito ay naglalayong makatulong na mabawasan ang epekto ng pagkawala ng trabaho at hanapbuhay. Sa pamamagitan ng mga training programs at pagsasagawa ng mga komprehensibong relief packages, patuloy nating tinutulungan ang mga nawalan ng trabaho na makabangon at magkaroon ng pagkakataon sa kabila ng mga hamon na ating pinagdaraanan. Tulad din ng mga programa ng gobyerno para sa mga nawalan ng hanapbuhay, tayo rin ay may mga programa at hakbang na isinasagawa upang bigyang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad. Kahit sa ating bansa na matatagpuan sa Pacific Ring of Fire at binabagyo ng mga bagyo taon-taon, masasabi nating isa sa mga prioridad ng ating gobyerno ang pagiging handa at pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Ang Programang National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC ay naglalayong pangunahan ang ating mga hakbang upang maibsan ang epekto ng mga kalamidad. Sa ilalim nito, binibigyan natin pansin ang mga hazard assessment, disaster preparedness, response, recovery, at rehabilitation ng mga lugar na apektado ng mga kalamidad. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kagamitan, pagsasanay at iba pang mga pangangailangan, inaasahan natin na mas mabilis at mas mabisa nating malalampasan ang mga kalamidad na hinaharap natin. Bilang paghahanda sa mga posibleng kalamidad, isinasagawa rin natin ang mga pagsasanay at malawakang pagtitipon ng mga resources upang tiyakin ang kaligtasan at pakanan ng ating mga mamamayan. Sa pamamagitan ng mga simulation exercises, evacuation drills, at community-based disaster risk reduction programs, nais natin masiguro na ang bawat mamamayan ay handa at may sapat na kaalaman upang maging ligtas sa anumang kalamidad na darating. Hindi ito limitado sa mga natural na kalamidad lamang. Kasama rin sa mga programa natin ang pangangalaga sa kalusugan at seguridad ng ating mga mamamayan. Sa harap ng pandemyang ating kinakaharap ngayon, isinasagawa natin ang mga hakbang upang tiyakin ang kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. Tayo ay nagpapatupad ng pambansang vaccination program upang labanan ang COVID-19. Sinisigurado natin na abot
kaya at ligtas ang mga bakuna na ibinibigay sa ating mga mamamayan. Isinisagawa rin natin ang masigasig na contact tracing at mass testing upang agarang tutukoy at mapigilan ang pagkalat ng virus. Bilang karagdagan, ginagawa na natin ang lahat ng ating makakaya upang matulungan ang ating mga health workers at medical frontliners. Binibigyan natin sila ng sapat na proteksyon, benepisyo at suporta upang maipagpatuloy nila ang kanilang mahalagang papel sa pagharap sa hamon ng pandemya. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga sektor ng agrikultura at kalakalan na lubos na naapektuhan ng pandemya. Sa ilalim ng Rice Resiliency Project, naglulunsad tayo ng mga hakbang upang tiyakin ang kakayahan ng ating bansa na magkaroon ng sapat na supply ng bigas sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap. Sa larangan ng kalakalan, tayo ay patuloy na nagpapalawak ng ating domestic at international trade networks upang mabawasan ang epekto ng pandemya sa ating ekonomiya. Sa tulong ng mga programa tulad ng Balik Probinsya, Livelihood Seeding Program, at iba pang mga suportang programa para sa mga micro, small at medium enterprises, inaasahan natin na may babangon natin ang ating ekonomiya at mabibigyan natin ng pag-asa ang mga nawalan ng hanapbuhay at negosyo. Tayo dapat ay maging mga mabuting mamamayan na nagtutulungan at nagmamalasakit sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pagiging responsable at disiplinado, tayo ay magiging bahagi ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Samahan natin ang ating pamahalaan sa pagbuo ng isang mas maunlad na bayan, kung saan lahat ay may pantay at patas na oportunidad upang umahon at magtagumpay. At sa ating mga kapwa na nawalan ng hanapbuhay at nabiktima ng mga kalamidad at pandemya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nandito ang ating pamahalaan at mga kapatid ng Pilipino upang tumulong at suportahan kayo sa abot ng ating makakaya. Tandaan natin na ang pagsusumikap, determinasyon at panalangin ay mahalagang mga sandata sa ating pagharap sa mga hamon ng buhay. Mga minamahal kong kababayan, sa kabila ng mga hamon ng ating hinaharap, kasiguraduhan nating hindi tayo pababayaan ng ating gobyerno. Nariyan tayo upang magbigay ng tulong at suporta sa mga nawalan ng hanapbuhay at mga biktima ng kalamidad. Nariyan tayo upang magtaguyod ng mga programa na nakapokus sa kalusugan, seguridad at pagkabuhayan ng bawat Pilipino. Hindi mawala sa atin ang pag-asa at determinasyon upang malampasan ang mga hamon na ito. Bilang isang bansa, may kakayahan tayong magkaisa at magtulungan upang malampasan ang mga pagsubok na ating hinaharap. Pananalangin, pagtutulungan at pag-asa ang ating gabay sa pagharap sa mga kahirapan na dala ng pandemya at mga kalamidad. Sa pagkakaisa at pagsama-sama, kayang-kaya nating malampasan ang anumang pagsubok na ating hinaharap. Tiwala ako na sa ating sama-samang pagsisikap, magiging matatag tayong lahat. Sa patuloy na pagsuporta at panghahawak kamay ng bawat isa, malalagpasan natin ang mga krisis tulad ng pandemya at mga kalamidad upang magpatuloy sa pagpanday ng isang mas maunlad, mas ligtas at mas matatag na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panahon at patuloy na pagtitiwala. Mabuhay ang Pilipinas!